Bata pa lang si Fidel ay kitang-kita na ang kakaibang taglay niyang kakayahan. Kilala ang kanyang ama bilang unang albularyo ng pamilya. Dalubhasa sa paggamit ng halamang gamot, dasal at mga ritual laban sa mga engkanto at aswang. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Tinuruan siya ng kanyang ama na hindi lahat ng sakit ay nagmumula sa katawan. May sakit na dulot ng engkanto, aswang, o kaya naman ay kulam. Kaya naman, kailangan niyang malaman kung saan nagtatago ang mga nilalang na ito. Isang gabi habang mag-isa si Fidel, may naramdaman siyang mabigat na amoy ng bulok at mayabag sa labas ng bahay na para bang may paa ng malaking hayop. At sa liwanag ng kandila, may nakita siyang anino na nakatitig sa kanya. Isang nilalang na tila malaking aso na may matatalim na ngipin. Ito ang unang anyo ng aswang na nakita niya. Ngunit hindi siya natinag. Ginamit niya ang itunuro ng kanyang ama. Naglatag siya ng abo na hinluan ng asin sa sahig. Umupo sa gitna at nagdasal ng kanyang latagaw. Biglang nagbago ang anyo ng aso. Naging anino ng isang babae na umiiyak na tila humihingi ng tulong. Kinabukasan, bumalik ang kanyang ama. Nakita mo ang una mong kliyente, sabi ng kanyang ama. Ang aswang minsan ay nagaanyong kawawa para tiyain ka. Ang malaga, alam mo ang tunay na anyo ng dilim. Huwag kang magpapaloko. At mula noon, nagsimula ng tumanggap ng pasyente si Fidel. Pinagsama niya ang mga halamang gamot, ang latagaw, at ang tamang ritual. Isang gabi, may kakaibang amoy at lamig na pumasok sa kanilang bakuran. Alam ni Fidel, aswang ito. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang walis tingting, sinunog ang lumang koma, at sinabayan ng kamangyan habang nagdadasal ng latagaw. Umikot siya sa pintuan at pintana para hindi makapasok mga aswang sa loob. Ang mahapal at masangsang na usok ng goma at kamangyan ay lumikha ng isang protekta sa paligid ng kanilang bahay. Napahinto ang aswang sa labas at narinig ni Fidel ang tunog ng parang malaking ibon na nagtangkang lumipad palayo. Kinabukasan ang payo ng kanyang ama. Magaling, Fidel! Ang matinding usok ng goma ay nagtataboy sa kanila at ang kamangyan at latagaw mo ay nag-iwan ng espiritual na proteksyon. Hindi basta-basta makakapasok ang aswang na yun sa bahay ng albularyo. Ito ang kanyang unang matagumpay na laban. At dahil dito, nagsimula ang pagiging albularyo ni Fidel sa kanilang baryo. Lumipas ang mga taon, naging bantog si Fidel sa kanilang baryo. Ang kanyang latagaw ay laging sinasabayan ng pinakuloang ugat ng luyang dilaw o bawang. Isang hapon, may dumating na pamilya. Ang pasyente ay si Mang Steban na halos butot balat na. Fidel, apo, sabi ng asawa ni Mang Stefan. Mula nung nagsusuka siya ng lupa at tumatawa ng walang dahilan, alam naming hindi na karaniwan ang sakit nito. May tiktik na kumakain sa laman niya, alam mo yun. Ang tiktik ay isang uri ng aswang na nagiiwan ng mahabang dila. Humihigop ng laman sa loob at karaniwang nagaan yung malaking ibon sa gabi. Naramdaman ni Fidel ang lamig sa tiyan ni Mang Stefan. Kumuha siya ng isang maliit, manipis na bato na may hugis at sulok at ang mutya ng kanilang pamilya, isang uri ng agimat. Maganda ka, Mang Stefan. Ngayong gabi, lalabas ang kumakain sa'yo. At kinagabihan, ginamot ni Fidel si Mang Stefan. Binigyan niya ito ng latagaw habang binabalutan ng bawang at dahon ng bayabas ang tiyan. Niya ang mutya sa mesa at sinindihan ng kamangyan.
para mapuno ng usok ang silid at patuloy na protektahan ng pasyente. Patak ng hating gabi, narinig ang lagablab sa kisame. Ang bahay ay umuuga. Biglang narinig ang tunog ng paghihiwalay ng laman at ang lagpak ng kalahating katawan sa bubong. Alam na ni Fidel, isa itong manananggal. Ang manananggal ay nag-anyong malaking ibon na may mahabang dila para higupin ang laman loob ni Mang Esteban. Ngunit dahil sa latagaw at bawang, napilitan itong magbalik sa anyong manananggal. Habang umaligid ang tuktok na bahagi ng manananggal sa labas, kinuha ni Fidel ang mutya at ang isang botelya ng langis na pinalakas niya ng dasal. Tumakbo si Fidel sa labas at nakita niya ang ilalim na bahagi ng manananggal, nakatago sa ilalim ng bayabas. Mabilis niyang kinuha ang asin at ang dinikdik na bawang at ibinuhos sa pinaghiwalayang bahagi ng katawan. Narinig niya ang napakatinding hiyaw sa itaas. Ang manananggal ay hindi na nakabalik sa kanyang ibabang bahagi. At pagsikat ng araw, nakita ni Fidel na ang kalahating katawan ng babae ay naging isang apo. Ang aswang ay tuluyang natalo. Sa kabila ng kanyang ablang buhay bilang albularyo, si Fidel ay isa pa ring binata. Tuwing umaga, bago siya magsimulang manggamot o bago siya umalis patungo sa gubat ay naglalakad siya patungo sa palengke. Ito ang kanyang pahinga. Hindi siya pumupunta sa palengke para manggamot, kundi para bumili ng mga sariwang sangkap. Hindi lamang mga halamang gamot, kundi bawang, luya, itlog, at sili para sa kanilang kusina. Doon niya nakikita si Elena, ang anak ng nagtitinda ng gulay. Si Elena ay isang masipag at simpleng dalaga. Alam ni Elena ang tungkol kay Fidel at sa kanyang mga kakaibang kakayahan. At sa tuwing nag-uusap sila, ang mga salita ni Fidel ay hindi tungkol sa orasyon o bawang, kundi tungkol sa presyo ng sibuyas o kung gaano kaganda ang kanyang ani ng talong. Isang araw, habang bumibili si Fidel ng mga ugat ng luyang dilaw, nagtanong sa Elena, "Totoo ba ang balita, Fidel? Ang manananggal na tinalo mo, may dila ng kasing haba ng ilog?" Ngumiti lang si Fidel. "Mas mahaba pa, Elena. Pero ang mas nakakatakot ay ang mahal ng presyo ng paminta ngayon. Yun ang totoong sumpa." Ang kanilang palitan ng ngiti at ang maikling usapan sa gilid ng palengke ay sapat na para kay Fidel. Ito ang kanyang tahimik na anting-anting laban sa mabigat na tungkulin. At tuwing hapon, bago sumapit ang dilim, si Fidel ay gumagawa ng kanyang mga personal na ritual na walang nakakakita. Hindi lahat ng paggawa ng latagaw ay nangangailangan ng pasyente. May oras na kailangan niyang palakasin ang sarili laban sa posibleng atake. Kaya naman pumunta siya sa likod bahay sa ilalim ng puno ng bayabas. Doon siya gumagawa ng maliit na apoy. Sinusunog niya ang pinatuyong dahon ng tanglad at binubulungan niya ang kanyang langis. Ang pinaghalong langis ng nyog, bawang at iba pang ugat na pinakuluan sa loob ng maraming oras. Ang langis na ito ay tinatawag niyang langis ni Inang. Ito ay para lang sa kanyang sarili. Ipinapahay niya ito sa kanyang pulso, leeg at sentido. Isang gabi habang naglalakad siya sa gubat, may nakita siyang lumang bahay na hindi niya pa nakikita dati. Sa loob, narinig niya ang malambing na awit. Isang engkanto na nagtatakang akitin siya. Sa halip na tumakas o maglabas ng agimat, tumigil si Fidel. Ipinikit niya ang mata at binalikan ang ngiti ni Elena sa palengke. Binulungan niya ang langis ni Inang ng isang latagaw ng proteksyon. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, wala na ang bahay. Ang awit ay nawala at napatunayan ni Fidel na ang tunay na panlaban sa mga tukso ng spirito ay hindi ang kanyang kapangyarihan, kundi ang lakas ng kanyang puso at ang pangako niya sa normal na buhay. Ang kanyang pag-aalbularyo ay isang misyon lang, hindi ang kanyang pagkatao.